performing the song King. Costumes? None other than Louis Vuitton. Québec bah tiens, Philippe Catherine, je vous laisse avec lui. Ça s'appelle Nu et là, il y a un choix artistique. Ito yung nagte-trending ngayon na opening ceremony ng Olympics na ginanap sa France. At makikita dyan kung paano nila ginawang katatawanan yung Last Supper. Nakakalungkot lang isipin no, yung mga taong gumagawa ng ganito para lang sa audience impact. O para sa crowd o para dumami yung manood sa kanila. Hindi ko alam kung anong purpose nila dito. Pero ito ang sigurado. Yan ay kabastusan sa harapan ng Diyos. Yes, hindi naman tayo naniniwala na dun sa picture ng Last Supper ay yun talaga yung mga totoong itsura nila. Pero the fact na ginagaya nila yung Last Supper na nasa Bible at sa ganyang kasuotan nila at kung paano nila ginawa ito ang kabastusan sa harapan ng Diyos. Kaya makikita natin kung gaano ka-demonic ang seremonyal na ito. A bullhead was being displayed on the stage, and for those of you who don't know, in the Bible, it represents devil worshipping. Also, near the Eiffel Tower, they show two people riding a white horse and a pale horse. You may think this is normal, but it's not, because according to the book of Revelation, the white horse represents the Antichrist, while the pale horse represents war, famine, and death. At eto pa, meron pang nakadisplay na bullhead sa stage nila na sa Bible ito ay nangangahulugan na devil worshipping. At gumamit pa sila ng ganitong senaryo na merong dalawang kabayo, isa ay puti at yung isa ay yung pale horse. Na mababasa yan sa Revelation chapter 6. Yung white horse ay nangangahulugan sa Antikristo at yung pale horse naman ay nangangahulugan sa death and hunger. Kaya makikita natin yung mga pinagagawa nila sa opening ceremony ng Olympics ay mga hango sa Bible. Pero alam nyo mga kapatid, sa kabila ng mga pinagagawa nilang yan, alam natin ang Diyos natin ay buhay. Dahil kinabukasan pagkatapos ng pangyayaring yan ay nagkaroon ng matinding kadiliman dahil sa brownout. O mas maganda nating isipin na yan ang kapangyarihan ng Diyos dahil ang ating Diyos ay buhay. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Huwag tayong papadaya dahil ang Diyos ay hindi napabibiro. Kung anong itanim ng tao ay siya rin niyang aanihin. Kaya sa mga taong nagtatanim ng puro kabastusan sa Diyos, ay siya rin niyang aanihin yan. Hindi man ngayong araw na ito, pero balang araw ay aanihin nila yan. At ang pinakamasaklap na kaparaanan na kanilang aanihin, ang kanilang mga pinagagawa, ay nasa impyerno na sila. Sa ngayon, sobrang saya pa nilang pinagagawa yan at proud na proud pa sila dyan. Pero tignan natin, pag ang mga kaluluwa ng mga taong ito ay dumiretso ng impyerno, tignan natin kung talagang maliligayahan pa sila sa lugar na yon. Sa totoo lang, ako ay naaawa sa mga taong ito dahil hindi nila alam ang kanilang mga pinagagawa. Na para bang napakadali na lang nilang gawing biru-biruan yung mga ganyang bagay ng Panginoon. At wala nang kabigat-bigat sa kanila ang paggawa ng kasalanan. Dahil bilang mananampalataya, alam naman natin kung ano ang mga naghihintay sa mga taong pupunta ng impyerno. Kaya nga habang may panahon pa, patuloy lang tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Habang may panahon pa, ay patuloy tayong mangaral ng kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Jesucristo. Dahil sa mga ganyan na video na lumalabas at sa kung ano-ano pa nangyayari sa mundo natin ngayon, lalo lang nalalapit ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kaya wag na tayo magsayang pa ng oras natin dito sa mundo dahil isang araw ay iiwanan din naman natin itong lugar na ito. At makakasama na natin ang Diyos habang buhay. Kaya habang nandito pa tayo, sulitin na natin at ipagamit natin ang ating sarili para sa gawain ng Panginoon. Dahil grabe na at talamak na ang mga ganitong klase ng mga tao. Wala na silang pakialam sa kanilang mga pinaggagawa. Dahil isang araw mga kapatid, hindi man natin dito anihin yung ating mga ginagawa sa Panginoon. Sigurado sa langit may nag-aantay sa ating mga reward. Kaya patuloy lang tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Maraming salamat po and God bless you all.